nanggagaling sa pakikinig. Para mapagyaman ang pananampalataya, dapat yung pananampalataya, papaano mapagyayaman. Basahin natin ang 17 ng Roma. Kaya nga, ang pananampalataya'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang sabi, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Para mapagyaman ang pananampalataya, dapat nakikinig. Pero alin ang pinakikinggan? Ang pakikinig ang wika sa magitan ng salita ni Kristo. Para yumaman ka sa pananampalataya, kailangan nakakapakinig ka. Pero ang problema ng mundo ngayon, wala nang panahon sa pakikinig ng aral ng Diyos. Bakit? Okupado na tayo sa napakaraming bagay. Pero kung gusto mong makinig, yumaman ang pananampalataya, makinig ka kapatid ng makinig ng salita ng Diyos. Kaya lang, mag-iingat kayo sa papakinggan nyo kasi marami kang pwedeng pakinggan, di naman salita ng Diyos ang sinasabi. Para yumaman ang pananampalataya mo, makinig ka sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. At para ang pamilya natin ay mapagyaman din ang pananampalataya, katrabaho, lahat ng kakilala, mag-imbita tayo na makinig tayo ng salita ng Diyos. Kung gusto nyo, makinig kayo sa ating Bible exposition, kung saan yung tanong ng mga tao, binabasa ko ang sagot sa Biblia. Hindi ko sinasagot sa isip ko na sarili kong sagot, kundi yung nasa Biblia, babasahin ko. Kagaya niyan tanong na yan, paano yayaman sa pananampalataya? Huwag kang magsasawang makikinig ng salita ni Kristo. Kung wala kang ginagawa, kapatid, halimbawa yung panahon ng rest, open mo lang yun, magbasa ka ng Bible. Yayaman ang pananampalataya mo. Pero siyempre, mas mabuti pa rin yung nakakapakinig. Meron tayong account sa Facebook, meron tayong account sa YouTube. Ang dating daan, pwede kayong makinig ng salita ng Diyos. At ako, ang aking pangako sa mga tao, hindi ako nagtuturo nung galing sa aking sarili. Kasi, pag nagtuturo ka ng galing sa sarili mo, hindi ka tiwa-tiwala yun kasi ang maraming tao sinungaling pero pag ang binabasa mo, yun ang matatandaan mo, yayaman ang kaisipan mo, ang puso mo sa pananampalataya sa Diyos. Kasi yung mababasa mo mismo, salita ng Diyos yun, hindi salita ng tao. Yun po ang paraan para yumaman ng tao sa pananampalataya. I was 17 years old then nang mag-umpisa akong mag-aral ng Biblia. Kaya masasabi ko, yumaman na ako sa pananampalataya sa Diyos. I have proven through the Bible na meron talagang Diyos. Nakita ko yung kabutihang itinuturo ng Diyos sa kapwa, pagmamahal sa kaaway, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapitbahay. Nakita ko sa salita ng Diyos. Nakita ko yung pag-maintain ng mabuting budhi, yung hindi ka nag-iisip ng nagpaplano ng masama laban sa kapwa mo. Ang iniisip mo, makatulong sa kapwa. Yun ang naituro ko kay kapatid na Daniel sa kanyang magulang at sa kanyang mga kapatid. Kaya si kapatid na Daniel lumaki, yung tinatawag niya Daniel Rason, si Kuya, lumaki yan sa aking pagtuturo, may tutorship. Kaya natuto siyang mag-isip ng mga paraan para makatulong. Tayo, meron tayong libreng sakay, meron tayong libreng ospital, meron tayong libreng diagnostic center. One of the most sophisticated diagnostic centers in Luzon ay ang ADD Diagnostic Center. Pero walang bayad dyan. Meron tayong orphanage, meron tayong free education, yung La Verdad Christian College, walang bayad lahat yan. At yung kinikita ni kapatid na Daniel as a broadcaster at endorser ng mga produkto, yun
Hindi niya sinusolo yun, mga kapatid. Binibigay niya yun sa pawang gawa ng Church of God. Kaya tayo, nakakatulong tayo regularly sa ating mga nangangailangang kababayan. At of course, ganun din ang naituro ko sa mga kaanib sa Church of God. That's why we have learned to impart a part of us, to give a part of us para sa kapwa, kahit hindi namin karelihiyon. Kasi yun ang kayamanan sa pananampalataya, kapatid. Yung natuto kang sumampalataya sa Diyos, tapos ginawa mo yung natutunan mo. You put it into action. Yun ang pagyaman sa pananampalataya. Makikinig ka ng salita, tapos yung natutunan mo, gagawin mo. You will put that into practice. Mabalisa sa anumang bagay. Kailangan lang magtiwala tayo sa Diyos. Mawawala yung depression, yung alalahanin. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo 6:27, At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? yung isang siko kasi sa pamantayan ng Biblia, mula dito sa dulo ng pinakamaabang daliri hanggang sa siko, iyon ang isang siko. Ginagamit na way of measure noong panahon ng una. Ang isang siko, more or less, 18 inches. Kung mag-aalala ka, mababalisa ka ng mababalisa, makakapagdagdag ka ba sa buhay mo ng 18 inches na haba ng buhay? Hindi. Hindi nakakapagdagdag ang pag-aalala. Ang pag-aalala nakakapagdagdag sa ikamamatay, depression, mga kung ano-anong alalahanin. Ano ang payo ng ating Panginoon doon sa 6:33? Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian. Lahat ng mga kailangan mo idadagdag sa iyo ng Diyos. Hindi makakapagdagdag sa buhay ang pag-aalala. Para maalis yung pag-aalala, ano ang payo ng Panginoon? Basahin natin ang 4:6 ng Pilipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kahit anong bagay, dapat huwag kang mabalisa. Napakalawak nun, kapatid. Kakainin, daramitin, iinumin, tatahanan, gagastusin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Mga bagay sa palibot-libot ng buhay natin, mga kung ano-anong mga aksidente, mga sakit, mga kung ano-anong bagay na ikinababalisa ng tao. Ano sabi? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing
kalakip ang pagpapasalamat sa Diyos, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Wala tayong maia-approach na iba, kundi ang Diyos. Huwag kay Maria, huwag kay Pedro, huwag kung kani-kanino. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, the peace of God, that passeth all understanding, the peace of God that transcends all understanding, yung kapayapaan ng Diyos na mahigit kaysa lahat ng understanding ng tao, ng doktor, ng psychologist, ng psychiatrist, ng mga espesyalista, mahigit ang naaabot ng kapayapaan ng Diyos. The peace of God that will conquer all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya, ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng lahat ng pag-iisip, kahit kanino pang pag-iisip, pag samasamahin mo, walang kwenta. Yung kapayapaan ng Diyos na yon ang mag-iingat sa inyong puso at inyong pag-iisip kay Kristo. At pagka na kay Kristo ka, kapatid, wala ka ng worries, anxieties, mga alalahanin. Kasi nagtitiwala ka na kung ikaw ay gusto pa niyang mabuhay, mabubuhay ka. Kung ayaw naman niya, kinukuha niya na ang buhay mo, wala ka namang magagawa. Doon ka lang magtiwala. At makita mo, dadagdag pa ng Diyos sa iyo yung mga pangangailangan mo sa buhay. At hindi ka na dapat mabalisa. Sa Mateo uli, sa Kapitulo 6, ang sabi doon sa versikulo 34, Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Ang ganda-gandang salita ng Diyos. Huwag kang mabalisa sa bukas. Ang bukas ang bahalang mabalisa sa kanyang sarili. Wala ka ng preoccupations, mga problems, mga anxiety, depression, mawawala. Huwag kang mabalisa.